So ayan, good afternoon, good evening sa lahat. Good evening. Ayan, hindi muna tayo ngayon mag-live kasi pinaparelax muna ako ng doktor. Dahil kung natatandaan nyo, naka-live yun, July 1, nagpamasahe ako. Kasi masama ang ano ko, parang nangangalay ba yung katawan mo, pati yung mga binti ko. So, nag-aaya ako sa mga kaibigan ko na pupunta kami doon sa talagang nagmamasad sa akin. Kaso lang medyo malayo dito, siguro may mga 30 minutes siguro sa tricycle. Hindi ako sinamahan ng mga kumari ko kasi nga tag-ulan. Kasi pagka pumunta kami doon, apat kami, tatlo ganyan, para masaya. Ngayon talaga kaming doon talaga kami, noon pa, nung last year pa. Ngayon dahil nga sa tag-ulan, nagtanong-tanong ako dyan kung sino ang marunong magmasahe. Ngayon sabi naman nung kumari ko, yung anak daw niya, nakapag-aral daw yun sa TISDA, sabi niya ganun. Sabi kong ganun, o sige papuntahin mo nga dito, sabi kong ganun, papuntahin mo. Edi ngayon sa makatuwid nga, minasage nga ako noon, naka-live pa nga yun eh. Ngayon habang nagmamassage sa akin, di siyempre kwentuhan, natanong ko siya kung kung nakapag-aral nga ba talaga siya sa TISDA. Sabi niya ganun, hindi raw. Ano lang daw, yung experience lang daw yung natutunan niya sa massage sa tatay niya, sa mga kapitbahay, sa kasamahan sa trabaho. So medyo nag-alanganin ako, kaso lang wala na, kumbaga yun, nasa kalahati na yung pag-massage niya sa akin, nandito na sa may paa, tapos na yung sa likod. Di ngayon di tuloy. Kinabukasan, paggising ko, sabi ko sa inyo, para kang bibigay sa sakit ng balakang. Sobra. July 2 yun. Tapos, pumunta ako umarkila ako ng tricycle, nagpadala ako sa doktor. Ngayon, pagdating ko doon sa doktor, ay, kaagad ng doktor, UTI kasi pinagbawalan kaagad niya ako ng maalat at saka maanghang. Tapos sabi niya laboratory natin yung ihi ko daw. Nilaboratory. Hindi niya ako na paliwanagan, basta niresitahan lang niya ako ng antibiotic. Kailangan daw 20 yung 21 piraso, kailangan maubos ko daw yun isang linggo, 3 times a day. Ngayon 5 days na akong nagiinom doon sa antibiotic tsaka doon sa para sa kirot na niresita niya sa akin. Naglist lang yung pain, kumbaga sa 40%, sa 100%, 40% lang yung nawala doon sa pain. Di nagpa-second opinion ako ng ibang doktor. Pag doon sa ibang doktor, pinatayo ako, tapos pinaupo, pinatayo, pinaupo. Tapos tinignan yung laboratory ng ihi ko, sabi niya gano'n, napakalayo ito sa UTI, sabi niya gano'n, lahat moderate yung resulta, sabi niya gano'n. Nagpapasage ka ba? Sabi gano'n ng doktor sa akin. Umuo ako, sabi niya gano'n. Sa sobra sigurong sarap ng massage, hindi ko namalayan na na daw yung mga ugat ko. Ganun. Niresitahan niya ako ng pamparelax sa ugat. Tapos sabi niya ganun, aantukin ka niyan. Yung niya, hindi ko inaantok pero groggy na groggy ako. Yung para akong inaatake ng high blood. Parang ganun ang pakiramdam ko doon sa resita ng doktor na yun. Tapos, hindi naman nawala din yung sakit. Naubos ko yung 10 piraso, tapos ilang piraso na lang din yung antibiotic ko. Nung nagdalawang piraso na lang yung niresita niya sa akin, tapos hindi pa rin nawala, nagpa-third opinion na naman ako ng ibang doktor. Ganun. Di ngayon, sabi ng doktor, pinatigil niya sa akin yung niresita sa akin na pang-relaxing, wag mo nang inumin yung natira mong dalawa, ito na lang ang inumin mo, sabi niya ganun. Pero, i-extrahin kita. Jadi, ayun nga, in-extray ako. Tapos, niresitahan ako, binili ko. Bumili muna ako ng 4 na piraso doon sa niresita niyang kinabukasan pa makukuha yung x-ray. Kinabukasan pa. Ngayon, umuwi ako ng bahay. Ininom ko yung gamot kasama ng antibiotic.
hindi pa rin hindi pa rin nawala yung sakit. Kanina, alam nyo, grabe, para akong bibigay na yung ano ko, sabi kong ganun, parang ikakamatay mo na talaga yung sakit. Hindi ako makayuko, hindi na nga ako makapag ng underwear, hindi na nga ako makapag suot sa sobrang sakit na. Tapos naglakad pa rin ako na parang robot, ganun lang ako, ganun lang, parang robot. Pumunta ako dun sa clinic ng doktor na kung saan ako nilalaboratory. Tapos yun, nung nakita ng doktor yung yung resulta ng ayan, resulta ng x-ray, ayan, ito yung baywang ko. Paliwanag niya sa akin, iyan daw yung ugat na namaga na parang nanigas, sabi niya ganun. Ang niya sa akin, daw, para arthritis of the bones, parang ganun, arthritis sa buto ang niya sa akin. So niresitahan niya ako ng na talaga sa ito para sa buto, ito vitamin sa buto, at saka ito pang sa ugat. So kanina, pag inom ko pa lang ng isang bisis, mga alas 2 ako uminom, mga 2:20 ganun. Tapos natulog ako, sinarado ko yung tindahan, natulog ako. Paggising ko, medyo okay na. Nandoon pa rin na may nararamdaman pa ako, pero hindi na talaga pareho ganun. Nakakayuko na ako. Pagka mag-CR ka, nakakaupo ka na. Tapos kagaya niya, naligo na ako. O nakabihis ako. Pero kung hindi siguro pa natuntun, kung hindi pa siguro na x-ray, siguro, ay nako, napakahirap magkasakit. Kaya lesson learned, wag na wag tayong basta-basta magpapa-massage ng kahit kanino lang. Dapat doon talaga sa massage parlor talaga, na kung saan meron silang lisensya na talagang nagmamassage talaga sila. Napakahirap magkasakit. Kahit sabihin mo may kasama ka pa sa bahay, ikaw mismo may katawan, napakahirap. Lalo na sa sitwasyon ko na nag-iisa lang ako, napakahirap magkasakit. So, pagkatapos itong video na to, iinom na naman ako, tapos matutulog ako. Wala mo ng live, relax muna tayo ngayon. At iyan lang, and thank you for watching. Thank you for watching. Thank you all my viewers. Thank you so much. I love you so much. Konti si Corder, sinikok si Bureau. Bye bye. Thank you for watching.